5 dahilan kung bakit bumabalik ka pa rin kahit nasasaktan ka na. But before that, this Hugot Talk is not just about Hugot. I also want to help you heal somehow. So this time, I will not just talk about pain. I also want to offer clarity. So, bakit nga ba sila bumabalik kahit nasasaktan na sila? Number 1, umaasa pa sila na may magbabago. Iniisip nila, baka sakaling ma-realize na yung worth ko. Kaya kahit pa ulit-ulit na nasasaktan, naniniwala pa rin sila na may chance pa. But you know, people change only if they want to. Not just because you stayed. Huwag mong gawing project ang tao. Hindi mo responsibilidad ang pagbabago niya. Lalo na kung habang pinipilit mong mabuo kayo ay unti-unti kang nasisira. Pangalawa, takot sila sa pag-iisa. Yung iba, mas pinipiling masaktan na lang kaysa maiwan mag-isa. Kasi may comfort naman talaga sa feeling ng taong mahal mo kahit ang toxic na eh. Yung tipong parang better pa rin kaysa sa walang kasama. I know, being alone is sometimes sad and painful. But being with the wrong person is lonelier and is more painful. You have to learn to enjoy your own company. Hindi mo kailangan ng maling tao para lang punan yung takot mo sa pag-iisa. Remember that you are enough, even if the only thing that you have is yourself. Number 3, may attachment sila sa history. Yung kapag sobrang dami nyo ng pinagdaanan, mahirap talikuran. Parang iniisip mo, 'di ba? Sayang naman lahat. Kaya kahit masakit, bumabalik ka sa memories. Hindi mo na tinitignan yung reality. Mahirap naman talaga bitawan ng tao naging mundo mo na eh. I get it. But the past shouldn't be the reason to stay stuck in a painful present. Hindi dahil matagal na kayo, dapat lang na manatili ka. Don't let shared memories blind you from the present reality, kung saan pa ulit-ulit ka na rin nasasaktan. Number 4, bumabalik sila kasi akala nila, eto lang yung klase ng pagmamahal na deserve nila. They have this self-worth issue. Yung pakiramdam na parang hindi ka na makakahanap ng ibang taong magmamahal sa'yo. Please always remember na hindi mo deserve ang tira-tira, ang tambayan lang, ang backup plan. Don't ever settle for someone who only remembers you when they start losing you. At panghuling dahilan, number 5, libe na to, mahal mo. At dahil mahal mo, most of the time, you were manipulated. With words like, ikaw lang yung meron ako, hindi ko kaya na wala ka. O di kaya, pag iniwan mo ako, masisira ako. These are emotional manipulation, and this is real. At dahil nga mahal mo, natatrap ka sa guilt. That's manipulation disguised as affection. Kung mahal ka talaga niya, hindi niya ipaparamdam sa'yo na parang may utang ka. Walk away from emotional blackmail. Your peace is priceless. And remember, love should be mutual. Hindi pwedeng ikaw lang lumalaban. Ang pagmamahal na hindi sinasalo, nauubos. At kapag naubos ka na, sino nang magmamahal sa'yo? You also have to learn to choose yourself too. Mahalaga ka at ang lahat ng bagay tungkol sa'yo. So, subukan mo siyang alisin sa puso mo para magkaroon ng espasyo ang taong kayang higitan ang pagmamahal na binibigay mo. Good night!